guys, welcome dito sa Rizan Tarot. Ang reading nito for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective your energy at this time. Jump and move it, come on everybody. Move it, everybody. Ay, there's a reunion sa inyo, a new beginning ng person na stagnant yung connection nyo. With these three cards, set of cards. Emperor yung person mo. Emperor, person mo to. Sa person mo energy. Hindi, ikaw yan for sure. Ikaw yan, Emperor. And Empress. Emperor and Empress kayong dalawa. Ayan, ikaw to, eto yung person mo, si Empress. Magkakaroon ng new beginning. Parang tinali yung connection nyo na hindi kayo nakakilos o hindi kayo nakagawa ng move towards isa't isa. Nung time na stagnant yung connection nyo. Maybe until now. Pero there's a reunion, a new beginning na mangyayari sa inyo. Emperor and Empress yan. Yan ang inyong energy. Ikaw tong Emperor, person mo, Empress. Emperor and Empress. Magiging husband and wife, no? Perfect match. Powerful. Yung personality ninyo. Pero ito, powerful, hindi nakaka-intimidate, naka-attractive. Ito ay strong. Yung personality mo, strong. May authority. Ito, madami na-attract dito talaga sa person mo na yan. Kasi sa kanyang energy, Empress. Ano pa ang energy mo ngayon? Guys, Six of Cups talaga may soul connection kayo niyan ng tao na yan. Pwedeng twin flame or mirror or any soul connection. That's why ma-feel nyo na nado-drawn talaga kayo sa isa't isa. Parang sa isa't isa nyo ma-feel o naramdaman yung pagkasama nyo yung isa't isa kahit sa imagination nyo lang, kahit na sa isipan nyo lang, o kahit naramdaman nyo lang na pagkasama nyo yung isa't isa. Talagang komportable kayo, masaya kayo, happy kayo, there's balance, harmonious yung relationship ninyo, ganun. Na compatible kayong dalawa, ganun, and para lang kayong mga bata na yung compatible na masaya together, na masiyahin, na pure yung love nyo sa isa't isa, ganun. Na you really want to be together. Lalo kung kilala reunion, so ibig sabihin kilala nyo na yung isa't isa. Ayan. Iniimbadi mo namang energy. Ayan. Let's move on, come on everybody, move on. Ay, napaka-strong mo, napakalakas mo. Lalo yung mga braso mo, yung katawan mo, malakas ka. Siguro nakapagbuhat ka ng mga mabibigat. Heavy things. Ano pa? And malakas kayo. Strong. Ano pang energy mo ngayon? Lalo na yung mind mo is strong. And the maiden. Ano ka Soft. May pagka-soft side ka.
lalo sa mga animals, mapagmahal ka at mahilig ka sa nature. Simple ka lang at hindi ka maarte. Kung babae ka, hindi ka maarte, oh. Pero kung emperor man yun yung body mo energy, ibig sabihin strong nga, may authority ka, people respect you, people fear you, may authority, and you're brave, yan, ganyan. You're stable, parang masculine, may feminine side ka din, no? The maiden. Pagdating sa mga, ayan, sa mga maliliit na animals, sa, katulad sa rabbit, aso, pusa, siguro napaka, appreciative sa kanila, mahal na mahal mo sila, or mapagmahal ka, napaka-caring mo sa kanila, show love to them, talagang maramdaman nila yung pagmamahal mo, affection mo, care mo, love mo towards them. Ganun ba? And teka lang, may tatanong na ako dito. Doon pala sa yung kay Fatima Kamay, kasi nabanggit niya na panaginipan si Jesus Christ. Kasi daw pure yung heart mo. Nalala ko lang. Pure daw yung heart mo. At para kang mabuti kang tao. At kaya ka pinanaginip. Or perhaps you're a righteous person. Hindi naman kita talaga kilala sa dito lang sa YouTube. Kaya siguro dahil righteous ka, kaya ka pinanaginip ni Jesus Christ. So yan. Yan po. Pag righteous ka, sigurado masisave ka talaga. At malapit sa iyo ang loob ni Jesus Christ pagka ganun. Na ano ka niya sa dinami-dami ng mga tao sa mundo, na napansin ka niya kasi dahil nakita niya yung kabutihan ng puso mo, pure yung kalooban mo, pure ka. Ganon yun. Huwag ka lang magpa-tempt sa mga evil forces na, kasi ang alam ko, inaano ka din tinetempt ng diablo. Parang sinusulsulan ka nila. Pinipilit ka nilang sulsulan. Pero tingin ko matibay ka. Hindi ka nagpapasulsul. Ano pa? Kasi pag malapit ka sa Diyos, pagka nasa side ka ng light, talagang atakihin ka ng mga diablo. They will try to tempt you na gagawa ng evil, masama, ganun kasi yun eh. They will work hard, they will try hard na tempt ka nila, masulsulan. Kasi para makuha nila yung kaluluwa mo, ganun yun. Ganun yung purpose ng ginagawa nila. O kung ano pang ibang reason.
At magtaka kayo kung bakit hinahayaan na lang yung mga nagbinta ng kaluluwa na mag-enjoy sa buhay, kasi nagbinta na nga sila ng kaluluwa nila, guys. Ayan, kaya puro fame, lalo na kung yung hiniling nila, kapalit ng kaluluwa nila ay fame, kayamanan, yung wealth, but fame, ayun, ibibigay sa kanila. Yung nga lang pag namatay sila, katulad ng mga nasa Hollywood, pero yung iba hindi sila nagkukwento eh. Madami. Pati din siguro sa ibang bansa kasi mahalaga sa kanila, fame and kayamanan. O hayaan na yan sila na mag-enjoy sa buhay nila sa fame and wealth. Kasi nagbenta na sila ng kaluluwa nila. Ganin din yung mga evildoers. Hindi na yan sila inaatake, na kusang atakihin ng mga kampo ng kadiliman. Kasi nasa side na nila yan eh. Makukuha na nila yung souls ng mga ganyan. Kagaya ng mga witches. Oh. Pero, pag nag-try na magbago yung isang masama o gumawa ng masama, gano'n, ay atakihin na nila yan. Pero bakit ba namamatay yung witches? Kahit na hindi sila inaatake ng ano. Kasi minsan may pampabalik ng mga sumpa, yung mga kalaban nila. Yung mga inaano nila, inaatake nila, yung mga ginagawa nila ng witchcraft. Kaya namamatay sila. O kaya ay pinapatay sila ng Diyos. Minsan ay pinapatay sila ng mga appointed na mga manggagamot. Mga servant of God. Through them. Pero God ang pumapatay din sa kanila. Kasi sa Biblia yan, pinapatay talaga yan sila. Pinapapatayan sila ng God. Nasa Bible yan eh. Oh. Kahit tingnan nyo sa Bible, meron daw yan. Meron yan. Kasi nung bata pa ako nabasa ko yan. Kasi lang matagal na din talaga eh. Kaya medyo iba, nakalimutan ko na. So yan. Para hindi tayo maging narcissistic, gano'n, sa ating, dapat ay isipin natin, no? Isipin pala ninyo na, isipin nyo na human being lang, merong creator, merong hatol sa afterlife. Para pangit yung maging mapagmataas na itaas mo yung sarili mo talaga na yung nagiging to the point na greedy ka na sa mga hindi makontrol yung pagiging narcissistic. Kasi alam ko madaming tao naka-experience niya na umiiral yung ganun. Isipin yung tao lang, afterlife may kaparusahan. Pero ang tao kasi talaga, ewan ko. For sure, si Fatima Kamid, masasave yan siya kasi tama, pinanaginip ni Jesus Christ. Ibig sabihin, maaring pinili na yan na masave or baka chosen one. Pwede din. Pwede din. Wow. So ano pa? May purpose yan siguro. May mission. Ano pa? Ini-embody mo energy. One more. Healing. Nag-heal ka ngayon. Nasa part ka ng nasa stage ng buhay mo na nag-heal ka.
madamo kang place o sa place na talaga nakaka-heal. Nag-heal ka ngayon, yan ang iyong energy. Healing. Inihil ka. You're surrounded by healing energies, calming energy, lavender and green, fresh. Wag nating isipin na yung ano ba, yung powerful, no? Wag dapat isipin yung gano'n na powerful ka kasi tao lang eh, no? Ang tao may limitasyon yan. Sa mga nanonood para hindi maging narcissistic. Wala kang mapala sa pagmamalaki, sa pagmamataas. Isipin mo yung para na-delusion ka na ganito ganyan ka para lang you feel good kasi sa kakaisip mo ng ganun parang you want power over others na eh. Doon yung nag-umpisa eh. Gusto mo ng control, power over others. Yung parang umiiral na yung nagiging narcissistic doon na nade-develop yan eh. Kaya yun ang dapat iwasan. So, isipin na tao lang. Mas maganda yung magpakumbaba. No? Kung ano yung sinabi sa Biblia. Na magpakumbaba daw. No? Ganun. Pero kung unahan ka naman na alam niyo yung nakukros ng boundary, abusadong mga tao, ay maglagay ka ng boundary na hindi sila pwedeng you will be taken for granted or taken advantage or you will be abused by others kung hindi ka maglalagay ng boundary. Pagka okay ka lang, yung ganun ba? Pagka hindi ka marunong na ipagtanggol mo yung boundary mo kasi lalo na kung may mga nananadya talaga na mang-cross ng boundary mo o mang-abuso ay karapatan mong dipinsahan ang kunwari territory mo, ang sarili mo, di ba? Sa mga ganun kasi sa mundong to hindi panalinis to. Madami dito ang demonyo at evil. Kahit tao. Kahit dyan pa lang sa videos ko, madami na tinatamaan. Madaming nasasaktan kasi tinatamaan sila. Kasi yung tao talaga, madami talaga silang parang, kaya ang sinasabi na lang, madami talaga sa mga tao ang evildoers or masama, patuloy na gumagawa ng masama. Ang rason na lang nila talaga kasi ayaw nilang pigilan, ayaw nilang tigilan, ayaw nilang kontrolin yung sarili nila, ayaw nilang disiplinahin. Kasi masaya sila sa ginagawa nila kahit masama, kahit evil. Ang sinasabi nila, tao lang. Walang perfect. Ganun na lang yung pinapaniwalaan nila. Hanggang sa pag namatay sila, ano nangyayari doon sila sa impyerno na pupunta. Kaya madami sa impyerno daw sabi ng mga napanood ko yun sa YouTube na nakita daw ng mga saint. Yung saint, ano ba yun? 2 saint ata yung nakakita na madaming tao sa impyerno talaga. Napakaraming tao daw sa impyerno. Kasi dahil doon. So, kung kaya may mga pinadala ng mga sugo para masave pa yung mga souls na pwedeng masave, no, na hindi mapunta sa impyerno. Kung kaya may mga, di ba, sina Catherine Creek, ewan ko, hindi naman yung focus niya yung para ma-save yung souls ng mga tao eh. Sa akin na mission ko yan, isa yan sa mission ko. Yung iba pa, may mga pa yan, kasi pag sa akin lang, konti lang naman nanonood dito, hindi naman malawakan, maliit lang naman channel ko. Sa yung mga iba, sa mga pare, may mga paalala yan, sa mga iba pa, servants of God, pinapaalala yan. Kaya, kung sige sila gagawa ng masama, ay dun talaga sila mapupunta. Hindi yan pananakot. Akala nila tinatakot sila. Kung matigas sila ang ulo nila, bahala sila. It's their choice in life. So, yan. Yung mission ko na hindi ko naman gawa-gawa yan. Sinasabi ko na dahil mission ko yan. Dahil yan nga talaga ang mission ko.
Yan po talaga ang mission ko, isa sa mission ko. See? Meron pa yung mga darating, yung mga saksi daw, may saksi pa daw yan na ipaalala sa mga tao na may impyerno. Pero nung gagawin daw, 2 saksi daw yun, napanood sa YouTube ba? Sa YouTube ko lang panood yan. 2 saksi yung tawag doon, na nakapag sumo ng apoy, ulan, bagyo, ayaw ba, ano ba yun? Basta ganun. Napanood ko lang yun sa shorts ata. Basta napanood ko yun eh. Sa YouTube yun. Pero nung ginawa nila sa huli ng mga tao, pinatay ni Abaddon na yung 2 saksi na yun. Si Abaddon daw nagpatay dun sa 2 saksi na yun. Pero mga ano yun, mga parang prophet ba? Prophet. Pinatay ni Abaddon sa huli. Tapos tuwang-tuwa daw yung mga tao. Di ba? Madami talagang evil na mga tao. Yung pinaalalahanan na sila na may impyerno para hindi sila may impyerno ay pinag-initan pa nila yung mga ganun. Ay nako, umiiral yung insecurities. Kay Jesus Christ nung sinaunang panahon pa, umiiral din yung insecurities ng mga tao. Kaya ganun yung ginawa nila kay Jesus Christ. Nung nakatakdang panahon na kay Jesus Christ na ipako na siya sa cross ba para manatili, para ma-save ang humanity, para mabuhay, manatiling mamuhay dito sa mundong to ang humanity. Yun ang sinave ni Jesus Christ. At yung pagdating naman sa bakit magtaka kayo na madaming nasa impyerno ngayon? Napakarami daw, sabi ng mga saint na nakakita doon sa impyerno. Kasi kahit na sinave ni Jesus Christ ang humanity dahil sa ginawa. Kasi nga guys, nasa tao ngayon, nasa gawa ng tao yun. Kaya sabi, kung gusto mong ma-save ka, umiwas ka sa paggawa ng evil at tigilan mo ang paggawa ng masama, mag-repent ka, tigilan mo na. Iasa kay Jesus Christ yung pag-save sa kaluluwa nyo. Nasa gawa nyo yan, nasa gawa ng tao yan. Yung sinave ni Jesus Christ, yung humanity, yung para magpatuloy ang buhay ng mga tao. Pero yun nga lang, di ba, mag-end of the world, sasalain pa kasi maramihan, lahatan na yan nalipulin yung mga tao eh. Isi-save yung mga righteous, yung lalo may mga tatak, mga chosen ones. Ititira ang mga yung mga evil yung mga tao, mga kasalanan, na hindi tumitigil sa kasalanan. Yun ang mga piste ng mga locos at kung ano pang mga mangyayari na sigalot sa end of the world. Yung iba umasa na sige lang, okay lang kahit gumawa sila ng gumawa ng kasalanan. Dahil sinave naman sila ni Jesus Christ. Diyos mio guys, kaya nga pinapaalala na may impyerno eh. May mga saksi pa, may mga nakakarating sa impyerno pinabalik para mag-proof na may impyerno, madami din sa impyerno na durusa. Ayaw maniwala kasi gusto nila ipagpatuloy yung evil doings nila at kasamaan nila. Kaya sa huli, saan sila napupunta? Sa impyerno. Ayan. Pinagmamalaki pa nila yung mga evil doings nila at yung mga ginagawa nilang masasama at masasama din sa iba at evil sa ibang tao. Mga hangal. Evil. So ano pa? Nag-heal ka ngayon. Napasama lang yun. Pinarating yun sa inyo. Kasi yun sa way, no? Sa mga maniniwala doon. At tinigilin nyo yung kasamaan. Yung patuloy na ginagawa ninyong masama. At iniwasan nyo na yung paggawa ng evil. Hindi na kayo gumagawa ng evil. Masisave kayo. Hindi kayo maimpyerno. Pero kung sige kayo gawa ng evil, kung hindi nyo iniwasan yung paggawa ng evil, at kung sige kayo gawa ng masama, ay impyerno abutin. Ganun. It's not a joke ha. Hindi po yan joke. Wait lang.
So, ano pa? Ang darating sa'yo. Dito na lang kaya. Ano pa ang darating sa'yo? Tingnan natin. Ano pa ang darating sa'yo? And everybody, stability, and ano kukuha ko? Anghel. Yun ang sinasabi sa akin, angel, na magbibigay ng balance, o balance, maging balance na yung buhay mo. And wisdom kasi puti, oh. At maging stable na yung buhay mo. Magiging grounded. Magiging wealthy ka na. Magiging, kasi Queen of Earth. Kapag-focus ka na sa more on tangible form, more on practical. Sa maging practical ka na, maging maging wealthy ka na. More on sa grounded to, grounded. O maging creative na yung mind mo. Maging idealistic ka na makaisip ka na ng mga business or any na pagkakakitaan mo, ganon, na maging wealthy ka, may masagana yung buhay mo. Hindi masama na maging wealthy, lalo kung pinaghirapan o pinagsikapan mo naman yon. Ang masama ay mainggit sa wealth ng iba. So kung anong meron yung iba na gusto niyong kunin, gusto niyong iruwen kasi hindi nila deserve. Yun ang masama. Na gagawa ng talaga, ng scheme, deceit, o witchcraft, o ipakulam, o gawa ng para maruwen yung kanyang kabuhayan dahil nainggit, dahil na-insecure. Dahil ang tingin nila hindi deserve. Pinagsikapan niya yan. Paano hindi niya deserve? Maliban na kung ninakaw niyan, kung sa pang-scam. Pero kahit na hindi pa rin tama na ipakulam. Actually, kung kayo ang ni-scam, ay talaga agrabyado kayo niyan. O ginawan kayo, ninakawan kayo, ay talaga magsisik kayo ng justice niyan sa galit nyo. Pero, yun na nga, piliin nyo na lang ang tama, ang wag nang magkasala para ma-save kayo. May Diyos na hatol sa mga yan. And ano pa? Or wisdom na ma-determine mo na ang kaaway, yun ang narinig ko. Yun ang sinasabi sa akin, kahit hindi ko i-base dito. Ma-determine mo na ang kaaway daw. Yun ang sabi ni Jesus Christ. Yun sabi sa akin. Ma-determine mo na ang kaaway sa masamang intention. Yung kaaway, masamang intention sa'yo, nasasaktan ka. Sa mabuting intention sa'yo. Sa totoong walang masamang intention sa'yo. Ma-determine mo na ang tunay na mga kaaway. Yun ang narinig ko. Klaro. Klaro sa ano ko narinig ko. And, wait lang.
na pwedeng makapang-ruin ng stability mo. Na pwedeng magkunwari na ano yan sila eh, yung mga evil kasi natawag magkunwari yan sila na parang kaibigan pero masamang intention sa'yo. O kunwari, you can trust them pero masamang intention sa'yo. They will try to destroy you or gagawan ka ng scheme, plots, and evil or ano man. Ganon. Yung mga taong traidor sa'yo. Yung mga taong balak ang saktanos, may ginagawang kaibilan sa'yo. So, it's wisdom. Wisdom sa mga ganong bagay ibibigay sa'yo. So, ano pa? Ano pa ang darating sa'yo? Wealth to, money, stability. Wisdom talaga. Wisdom. Yan ang ibibigay sa'yo. So, see? Wisdom. Wisdom. Mas lalo kang maging wise. Pati sa mga nagmamas na mga tao, sa mga nagkukumuflage. Kasi hindi lahat ng tao ay mabuti kasi hindi pa to nalinis to eh. Hindi pa nasala eh. Ayan. Pero sa end of the world, sasalain na yan. Lilinisin yan. Pangkalahatan na. Lahat na yan. Lipulin yung mga linisin nga eh. Para magsimula na naman ng panibago na wala nang evil, wala nang mga masasama, at wala na din mga demonyo na nagtitempt sa mga tao. Ganun. Basta, tingnan nyo na lang sa Biblia kung ano na yung mangyayari after end of the world. Pero, tsaka na lang yan ma-experience ng mga tao pag nangyari na yan. No? Pagka nagkaroon na ng new world. Yung mga masasave ang maka-experience niyan. Yung mga hindi masasave doon yan sila sa impyerno. Magdusa rin yan sila sa impyerno doon forever. Kasi pinapairal yung ano pinapairal nila? Kaibilan, kasamaan. Nagpaanib sa kadiliman, mga ganun ba? At yung patuloy na gumagawa ng masama, hindi iniwasan yung evil. Sige, gawa ng mga evil, mga ganun, hindi iniwasan yung evil. Mga ganun. Ano pa? Ang message ng angels for you. Ganito talaga dito guys sa videos ko guys eh. At may mga spiritual teaching kasi nga kasama yan sa mission eh, para ma-aware yung mga hindi pa na-aware, no? Para may mga masave para soul na pwedeng masave. Kahit pakunti-kunti. Para ma-aware yung mga iba. No? Ganun pala. So ano pa ang message ng angels for you? More on ganito yan dito. Business venture, trust, pero you will gain wisdom, knowledge, and information. Iba dito, matutunan nyo. Hindi nyo nalaman yan sa iba. Business venture, trust, and follow through on a new business idea or career opportunity. So may opportunity na makapagnegosyo ka talaga na makaisip ka na ng idea, na makapag-focus ka na maging grounded ka na makapag-umpisa ka na ng negosyo. Yan talaga, makapag-isip ka na, parang maging creative na yung mind mo. Yan. Makapag-umpisa ka ng negosyo. Kung dati nag-negosyo ka at mag-negosyo ka ulit, then yun na yun. Pero kung wala ka pang negosyo, edi mag-umpisa ka ng negosyo na. Ganon. Ano pa? Dapat ay huwag maging selfish, huwag maging greedy, pero huwag magpa-take advantage, huwag magpa-abuso, huwag magpa-cross ng line sa iba. Kasi
complicated talaga dito sa mundong to. Parang mahirap na mabuhay dito sa mundong to eh. Lalo na yung mga righteous na ay talaga it's so challenging, no? Na mabuhay dito sa mundong to kasi merong mga evil na mga tao. Kung yung mga evil na mga tao, lalo yung mga nagsanla o nagbenta ng kaluluwa nila sa devil, ay andun sa taas, no? Tinaas ng devil. Talagang para baliw na baliw pa yung mga fans nila sa kanila. Yung mga nagbenta ng soul nila sa devil ay yumayaman, okay, yumayaman, sumisikat, pero yun nga lang, kapalit ay kaluluwa nila. Wala na yun, mga yun. Diba, lahat ng mga namatay na nagbenta ng kaluluwa nila sa devil, nandun na sa impyerno, nagdurusa sila sa impyerno. May mga nakakita sa kanila doon, masikat. Yung iba na yumaman lang, hindi naman nila hiniling yung kasikatan o ano may hiniling nila para kapalit ng kaluluwa nila. Ayan, nandun sa impyerno din. At yung mga gumawa ng, syempre, ng rape sa mga bata, yung mga crime na ginawa nila, injustice, mga ganun. Dahil sa tawag ng laman nila, dahil sa kung anumang reason, dahil sa inggit, yung kaya pinatay nila yung tao. Dahil sa gusto nila ng power and control over others. Dahil sa pagiging gahaman nila, ay nandun sila sa impyerno. Isa pa yan na pwedeng mapunta sa impyerno kaluluwa ng tao. Kaya iniisa-isa dito eh. Akala ng iba baliw ako, bakit ganyan yung mga readings. Kasi mission ko yan, nag-umpisa lang yan nung 30 ako. Nung tumungtong ako ng 30. Sinabi na talaga ng God sa akin yan na umpisa na ako ng mission ko. At yan na talaga yung mga readings ko. More on spiritual. Ay, yan. Kaya ganyan talaga mga readings ko dito guys. Kaya ayaw ng iba, mas spiritual daw. Ay, hindi naman malaga sa akin yung pera. Ang malaga ay matapos ko yung mission ko. So yan, kasi lalo na sa mga hangal na tao, ay naku, o ano pang criticism, yung kwento na si ganito ganyan, no, gagawa ka pa ng kwento. No. Ang weird, baliw, mga ganyan ha, pag sa spiritual ha, pero yung parang patay na patay sila sa mga fan, sa mga idol nila na nagbinta pala ng kaluluwa, no? sa Diablo, sa devil. Oh, yun ang totoong parang baliw na nga sila eh, doon eh. O sa mga bagay na na-hook sila, no? Pwedeng addictions. Sa sugal. Oh. Alam nyo guys, sa Diablo yan, sa devil yan. Yung mga ganyan na gawain, sugal. Yung mga drugs, sa Diablo yan, sa devil yan. Para ma-mislead, ma-ruin, at para makuha nila yung souls ng mga tao. Lahat yan, mga tricks ng Diablo yan. Sa kanila yan. Pero pagdating sa spiritual ay, pag tinuruan sila ng mga about sa spiritual ay, ano pa sila, gagawan pa nila ng kwento yung mga, o kaya kung ano-ano pa yung komento nila. Nako, mga baluktot, yung mga ganun. Yung idol nila na mga sikat na yan, tao lang yan sila, at karamihan dyan sa kanila, nagbibinta ng kaluluwa sa demonyo, sa devil, para sumikat, para yumaman, yung iba ha. Karamihan, lalo na sa mga Hollywood, uso talaga yun doon. Karamihan doon, ewan ko lang dito. Dahil, meron na sa YouTube na mga
Yung pagbinta-binta ng kaluluwa, kung paano yan. Meron atang ganyan. Hindi ko alam, hindi ko pero meron yan eh. Ang daming tinuturo ng witchcraft yan. O sa iba pang bansa, baka yung hindi ko na itanong mga sa Korea na yan eh. Kung mga nagbibinta ba ng kaluluwa, meron yan siguro. Siyempre, tao din yan sila. Meron yan mga nandun na mga nagbibinta ng kaluluwa dun for sure. O sa iba pang bansa, sa mga ay madaming bansa. Sa UK, ewan ko lang. Oo, pero sa Hollywood talaga guys. Ewan ko lang dito sa atin kung meron ang mga sikat na o mga yumaman dahil lang nagbinta ng kaluluwa. O kung hindi man sila nagbinta ng kaluluwa, inaano sila parang tinitricks gamit yung kayamanan. Si Mammon naman yung dyan, naka-assign pagdating sa wealth and material possession, si Mammon. O, di ba, kanya-kanya silang toka. Si Beelzebub naman sa witchcraft. O, may kanya-kanya yan silang toka. Kanya-kanya yan silang naka-assign yan sila sa mga ganun. O, si Mammon sa wealth, sa pagtim sa mga tao na gamit yung kayamanan, witchcraft, material possession. Si Beelzebub sa witchcraft. Lahat ng klase ng witchcraft ay talamak na yun ngayon guys, kasi nasa end of times na tayo. Malapit ang end of the world yan. Kaya dumadami nga daw evil. Madami evil. Kahit yung mga manggagamot nagsasabi, dumadami yung mga evil ngayon. Yung mga demonyo, tawag niya demonyo daw, yung mga kukulam, dumadami daw ngayon. Hindi nakapagtataka na sa akin yun na madaming tinatamaan na nanonood dito na ayaw na nilang manood kasi tinatamaan sila. Ibig sabihin, gumagawa sila ng witchcraft. Kulam, mga ganyan. Evil doings. Tinatamaan yan sila. Instead na magbago, ay hindi sila nagbabago because sa tingin nila makukuha nilang gusto nila through that. Ang buhay ng tao dito sa mundong to, pansamantala lang. Ayaw nila magbago guys. Gusto nila talaga maimpyerno sila. So it's up to them. It's their life. And pag mga ganyan na nga talaga, pinapapatay na nga ng God yan eh. Sa mga servant of God, like manggagamot. Mga ganon. Yung mga makukulam, mababara, pinapapatay na ng God yan. Nasa Biblia yan eh. Kasi na yan sila, naghahasik na sila ng lagim. Pero yung gustong magbago talaga, pwede pa magbago. Sa tingin ko, ay ewan ko lang. Kung malala na siguro yung mga nagawa nila, may mga napatay na sila, ewan ko. At depende siguro yan. Kasi sa kadiliman na yan eh. So, ayan. Pero kung nagtesting-testing ka lang, nag-try ka, mag-repent ka na, magbago ka na. Ganun lang yun. Kung gumanti ka, dahil ginawan ka nila ng evil o witchcraft, mag-repent ka na at magbago ka na. Wag mo nang ulit-ulitin. Huwag mo nang ulitin kahit kailan. Ganun yun. Ang mga totoong evil talaga yung mga those people who are pushed and led by their envy,
Yung inggit na naramdaman nila at insecurities. O kaya gumagawa sila ng masama. Yung kahit walang ginawa sa kanila dahil nainggit sila. Yun. Mga signs ng evil yan. Ano pa ang darating sa'yo? Nine of Pentacles. Ano talaga to guys? Komportableng buhay. Abundant. Stable financially. Mag-stable ka na financially. May masagana na yung buhay mo. Maging independent ka na financially kasi masagana na yung income mo. Maging confident ka na kasi stable and abundant na yung buhay mo. Komportable ka na financially. Yun ang darating sa'yo. And ito naman, si Emperor, dyan tayo mag-focus ngayon. Kasi general reading ito, kaya pakalata na talaga yan, no? Na may love life, may career, may ano. Si Empress pa yung person mo. Ano yung tungkol sa person mo na yan na magkaroon ng reunion sa inyong dalawa? Tingnan natin. What's with the Six of Swords? May nilayuan siya. May nilalayuan siya. Ano ang iniisip ngayon ng person mo na yan na magkaroon ng reunion sa iyong dalawa? Meron siyang nilayuan. Judgment. Ano pang iniisip niyan sa iyo ngayon ng person na yan na magkaroon ng reunion sa inyong dalawa? Clouded yung judgment niya ngayon, guys. Umiiwas to sa'yo. Ikaw yung nilalayuan nito. Ikaw yung tinatalikuran niya. Ikaw yung iniiwasan niya na ayaw niya mag-effort. Na hindi na siya mag-effort sa'yo. O tinamad na mag-effort sa'yo kasi clouded yung judgment niyan. May ginawang tricks yung iba niyan sa kanya pagka ganyan. O yung demonyo. O mga witches. Pero magkakaroon ng reunion yan sa inyo. Ng tao na yan. Hayaan nyo na lang yung mga witches na mag-rejoice. No? Pansamantala lang yung rejoice nila na yan. Doon tayo magpakamabuti. Magpakamabuti. Gawin ko yung tama. Kung yung utos ng Diyos. Diba? Sundin natin para ma-save tayo. Yung mga witches na yan, mga evil doers na yan. Ngayon lang ang rejoice na mga yan. Afterlife, forever na yun sila magdusa dun sa impyerno. Ang tuwang-tuwa sila sa mga ginagawa na ng evil. Ay, afterlife, nako. At ayaw nilang magbago, ayaw nilang itigil yung kanilang mga ginagawang kasamaan. Nako, magdusa yan sila. Sabihin nila, sinave ng Jesus Christ yung kaluluwa namin. Sabihin naman yan. Ano pang tricks at mga lies nila na pinaniwala na sarili nila. Ganyan naman yung mga yan eh. Meron pa nga na sabi ay yung mga kasalanan daw ay nagulat ako sa ewan ko kung nagkamali lang yun sa comment niya. Nagkamali lang siya. Sabi niya, talagang sadya yun. Sabi niya, yung makasalanan daw ay puprotektahan ng Diyos. Tuloy ako napareply. Sabi ko, baliktad man yun sa'yo. Kasi ang makasalanan, pinaparusahan yan. No? Lalo yung mga hindi nagbabago, hindi natin tigil at hindi sila nasi-change o nagbabago, na hindi nila tinigil yung kanilang kasalanan at sa paggawa ng masama at hindi nila iniiwasan yung paggawa ng evil. Ay guys, impyerno. Kaya madami daw, napakarami daw sa impyerno. Kaya sabi ko marami na pupunta sa impyerno eh. Dahil madaming evil. Yun lang naman. Makikita nyo naman na madaming evil. Evil doers. Rason nila, tao lang sila. Hindi sila perfect. Yun ang rason nila eh. Kaso lang,
na impyerno sila. Eternal life pa naman doon. So, may nag-ano dito, gumawa ng tricks. Anong gumawa dito kung bakit clouded yung judgment ng person na magkaroon ng reunion sa inyo? Ano may gawa niya na napaka-clouded ng judgment niya? Devil ba? Hindi. Tao ba? Mga tao? Mga tao. Mga tao. Ginagawa nila yun ng palipad hangin, bulong. Oh. Kita mo? Mga tao. Mga evil talaga mga tao. Yung pinapairal nila, greediness, selfishness, pagiging sakim. They want control and power over others. See? Parang yung mga hindi nagbabago man tunay sa dumating sa point na no return na sila. Mga ganun ba? Na pinandigan nila yung pagiging evil. Ay, impyerno talaga sila guys. Pagka ganyan. Itong mga pinapaliwanag ko sa inyo para maging aware kayo, no? May ganun, may impyerno. Ay, para yan sa mga taong pwede pang masave. Na sa ganun may iwasan ninyo na mapunta sa impyerno. Na hindi mapunta sa impyerno ang inyong souls. So, ayan. And, malapit na ba magkaroon ng reunion sa inyo ng person na yan? Magkaroon ng reunion sa inyo? Ay, hindi pa. Hindi pa daw malapit. Pero, may divine timing ba sa inyong dalawa? Pwede. Pwede may divine timing. Palang kasi. Pero hindi pa malapit. Tingnan natin kung may mga new person. There's a possibility na magkaroon ng union or reunion. Pero hindi pa malapit. So, in the near future pa yan, for sure. In the near future yan, magkaroon ng reunion sa inyo ng person na yan. Oh, in the near future yan, mangyayari. Sa kanya umiiwas siya, tumatalikod siya sa connection nyo. Yun. Pero may soul connection kanyan kasi binubulungan nyo ng iba, ginagawa nila ng witchcraft yan, ng mga tao na nasa side ng kadiliman na yan sila. Yung mga gumagawa niyan sa person yan, ano yun, sureball na ba may impyerno yan sila? Yung mga nagpapaklawdin sa isipan ng person yan, sureball na ba may impyerno yung mga yun? Dahil hindi na sila magbabago? Demonyo na sila. Sa demonyo na sila. Sureball na lang sila na sa impyerno sila mapupunta. Sabi ni Jesus Christ. Kasi hindi na yan sila magbabago. Hawak na sila ng devil. Nasa devil na sila. Mas pinili nila ang devil. Ganun ba yun? Mas pinili nila sa kadiliman. Hindi naman sa pinili nilang devil o pinili nila kadiliman. Kasi kadimonyohan yung ginagawa nila. Dahil wala silang balak na magbago, for sure. O dahil kadimonyohan yung ginagawa nila. Mga devil. Mga ano sila, hindi dahil sa pinili nila yung devil Hindi yun ang rason. Dahil mga demonyo na sila at ugali. Yun ba yun? Dahil naka-chain sila, dahil hawak na sila ng devil. Ganun ba yun? Hindi. Hindi dahil sa hawak sila ng devil. Dahil nagpatali sila sa devil. Nagpatali sila sa devil. Upright ba to? Hindi dahil sila nagpatali sila sa devil. Dahil sige sila gawa ng kadimonyuhan dahil sa mga gawa nila. Dahil sa gawa nila. Kaya pala may impyerno na sila. See? Yung turuan mo sila, ako nga tinuturuan dito. Tapos imbis na magbago, na matakot na magbago. Ano ginagawa? Gusto pa akong i-challenge, kaya alam nilang sugo ako.
No? Dahil sinabi kong sugo ako. Pinapairal nila yung securities nila, inggit, ganun. Gusto pa nila ako i-challenge ng mga mangkukulam na yun, ng mga evil doers na yan, ng mga witches na yan. Inaatake pa ako dito ng witchcraft nila, nagsusumon sila ng mga demonyo nila, ganun. Ganyan yan sila, mayayabang, proud pa sa kanilang witchcraft. Pero tingnan nyo, at yung ginagawa nila kung saan sila mapupunta sa impyerno daw. Dahil sige sila gawa ng kademonyuhan nila eh. Dahil sa evil doings nila. Tama ba? Dahil sa evil doings nila, tama. Dahil sa evil doings nila, guys. Kaya mapupunta sila sa impyerno. Sa gawa nga ng tao talaga kung bakit napupunta sa impyerno ang tao. See? So, sa mga gusto mag-save dyan, natakot na kayo at mag-repent, magbago, tigilan nyo na kung ano man yung ginagawa ninyong evil. Huwag niyong pairalin yung selfishness, yung greediness, and yung paging sakim. Ako, kasi may dumadating sa point minsan yung tao na pinapairal ng paging sakim. Parang gano'n. Noon, lalo pag immature pa, gano'n. And madami pa pwedeng iwasan na dapat iwasan natin, no? Dapat iwasan ng tao. So, yan. Ayan, guys. Pero in the near future pa to. Pero sure ball siguro yan, kayo, reunite talaga kayong dalawa na magkaroon ng new beginning. Sabi, kahit ganyan yung energy ng person mo dahil sa influences ng mga evil ng mga tao, ng mga demonyong tao. Ayan, mga demonyong tao na yun. Yung buhay pa ay nasusunog na sa impyerno yung kaluluwa. Ganyan ba yung mga yan? Parang buhay pa ay nakalaan na sa impyerno yung kaluluwa. Ganun ba yun? Yung buhay pa nga daw ay nakalaan nasa impyerno yung kaluluwa nila. So see? Prangkahan talaga dito, guys. Sus, nako. Sa bagay, choice nila yan. Bahala sila sa buhay nila. Buhay nila yan eh. Gusto nila ng control, power. Gusto nila makuha yung gusto nila. Na sa impyerno sila mapunta. Yun siguro ang gusto nila. Natural din nila gusto nila mapunta sa impyerno, pero yung ginagawa nila, mapupunta sila sa impyerno sa ginagawa nila. Sa impyerno na nga daw, sureball na nga daw sa impyerno mapunta yung kaluluwa nila eh. Kagagawa nila yan, kaya ang tao may choice eh. May free will, di ba? So yan. Walang silbi ang panalangin nila lang panalangin kung evil ang kanilang ginagawa. Evil doings. At hindi sila tumitigil sa paggawa ng masama. Ay hindi sila masasave ng sige sila panalangin ng panalangin. Yung ginagawa nila yung masama. Para lang nila inuto yung Diyos at God. Yun, ganun, parang gusto nilang, yung tingin, parang kasi mga narcissistic yung karamihan sa kanila eh. Parang iniisip nila, mauuto nilang yung God. Dahil pag nanalangin sila ay masasave na yung kaluluwa nila. Mga ganun yung iniisip nila. Pero hindi. Binibisin sa gawa, guys. So, ayan. Ano pa? Yung mga devil naman, tuwang-tuwa yan kasi marami yung makukuha nila ng mga kaluluwa. What's with the 8 of Wands here? Upright ba yan? Oh, what's with the 8 of Wands here? Wala akong tinanong dyan, guys. Lumabas lang yan. May mag-message sa'yo na parang nakaranas ng abandonment. Ito ba yun? Yung magkaroon ng reunion sa inyo? Yan bang mag-message sa'yo? Siya nga, makipag-usap yan sa'yo. Clarified by 3 of Pentacles. Mag-message daw yan siya sa'yo. In the near future, hindi lang agad-agad kasi nga may nang-influensya pa sa kanya ngayon.
makipag-collaborate sa'yo o meron kayo i-build together ng person na yan. Kaya magkakaroon ng reunion sa inyo. So, anong gusto sabihin sa'yo ng person na yan na magkakaroon ng reunion sa inyong dalawa? Ano pa? 5 of Wands. Ipaglalaban ka daw niya. Lumalaban naman siya kahit na binubulungan siya o ginagawa ng witchcraft, no? O palipadangin man o kung ano pa yung ginagawa sa kanya, gayuma o ano pa na witchcraft. Lumalaban siya. Talagang gagawin niya yung lahat para ipaglaban ka. Para makuha ka niya. Para magkatuluyan kayong dalawa. At ano naman, gagawin niya lahat para sa iyo, para sa inyong dalawa. Ano pa ang iniisip ngayon ng person na yan na magkakaroon ng reunion sa inyong dalawa? Kinikip ka niya, guys. Possessive siya sa iyo kung nag-iisip siya sa iyo. Hindi ka niya nalilet go, hindi ka niya binibitawan. Talagang iniisip niya na mapasa kanya ka, na magkaroon ng stability sa inyo, na maposes ka niya, na you will be together, na hindi ka na mawala sa kanya, ganon. Ang mag-invest sa'yo yung iniisip niya ngayon. Pero umiiwas siya eh. Parang umiiwas to kasi dahil sa influences lang yan, parang epekto yung mga influences ng minsan ganon yung mga ano yan sa isip ng tao. Kaya magtataka kayo bakit napaiba-iba yung mood nyo minsan. Dahil uso ngayon yung mga witchcraft, ganyan, kahit palapad hangin lang or bulong ng iba sa picture ninyo ay pwede ma-influensyahan yung isip ninyo, lalo pag wala kayong pangontra o pag mahina yung pangontra, ganon. Kaya minsan magtataka kayo, bakit kanina yun naman ang desisyon ko, bakit nang iba na naman? Na-experience yun? So ganon yung sa person mo. Ano to, Nay? Ano to? Sa tibo. Hindi ko makabayad ng tao ka. Sige. So, ano pa? Kaya magkakaroon ng reunion yun sa inyo sa in the near future. Pero magme-message daw siya sa'yo. Maring, ano to? Malapit na to mag-message sa'yo. Yung pag-message siya sa'yo, malapit na. Malapit na yun. Magtatagumpay na makapag-message sa'yo. This is a general reading, guys, ha? I'm just reminding you na general reading ito. Pag general reading, parang collective ba? Ganun, collective. Dapat sabihin ko na lang collective, no? Baka hindi naintindihan ng iba yung general reading. Collective yan siya, guys. Ganun. At may love life na, career, lahat na. Kaya general na lang nilagay ko dyan eh. And pero yung reunion na mangyayari sa inyong dalawa, divine timing ba yung tinanong ko? Divine timing o reunion? Reunion, basta yung ma-reunite na talaga kayo na magkita kayo, na ma-reunite na kayo, na magsama na kayo, mga ganun ba, reunion? Ay in the near future. So, mag-umpisa sa ano yan, sa i-message ka niyan, no? Kung ano masasabihin yan sa'yo. Sa tuloy-tuloy na siguro yan. Ano yung tuloy-tuloy na yung pagme-message niya sa'yo? Palagi ka na yan. Oo, tuloy-tuloy na yan, guys. Mag-umpisa dyan. Tuloy-tuloy na yan siya. Tingnan nyo, kahit na ginagawa siya ng witchcraft o ng mga evil na tao, talagang porsigido si person mo. That is the one for you. So, ayan na lamang, guys, for collective reading. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please to subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga naka-resonate sa reading na ito.